They would like these. Tanong ko kay Zero habang nakatitig sa mini-stage nila, malapit sa pool na decorated na. Inabala ko talaga ang aking sarili para dito, with the help of Zero and some housemaids, ay natapos din namin ang lahat. The party will start kapag dumating na ang magulang ni Zero. Zero said they bought gifts for the triplets, that is why they are not here. Mayaman at makapangyarihan naman ang pamilya nila, kaya nilang mapabukas ang isang close pa na mall para lang makabili. Of course, kanina pa nga sila atat na pumunta dito, dahil gusto daw nila makita. Nanlaki ang mata ko sa kanyang sinabi, this would be a surprise. Don't worry baby, with the help of Erwan hindi nila ito nakita. Agad akong nakahinga ng maluwag. Umalis na kami doon ni Zero, at pumunta sa taas para makapagbihis na rin kami. As we entered the room, I saw Ellen and Elliot who is busy explaining some things with Cronus. I felt Zero hand on my waist, kaya napalingon ako sa kanya. He is smiling while looking at the three, na hanggang ngayon hindi pa rin nararamdaman ang aming presensya. Thank you Jam, I heard him whispered. 4. Pinalaki mo sila ng ganyan, mapagmahal sa isa't isa. I thanked you for that, he said and kissed the top of my head. I was about to reply when Elliot called us, agad naman kaming pumunta sa gawin nila. I kissed their head one by one, and look at the laptop, they are watching Outer Space movie again. Why are you three here? Zero asked. Kumunat ang noo ko sa tinanong ni Zero. I blinked thrice and slowly getting his point. Yeah, why they are here? This is our room, at ang kanila naman ay nasa katabi lang namin. Hindi naman sila bawal dito o ano, pero hindi talaga sila mahilig na dito tumambay sa kwarto namin. Tito Erwan said dito daw muna kami, and para daw salubungin kayo, kasi gagawa daw kayo ng sister namin, Elliot said innocently. Tumaas agad ang kilay ko sa sinabing iyon ni Elliot. What the? Gusto namin manood daddy, ako na lang mag-e-explain kay Cronus kung paano nyo ginagawa, sabad pa ni Ellen. Napatampol ako ng noo sa sinabi ng dalawa. Nahiya tuloy ako, akala ko okay na Erwan bibigwasan ko talaga ang lalaking yun. Kung ano-ano ang tinuturo sa tatlo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa dalawa, explain ko ba? Or what? Tumingin ako kay Zero para siya na ang magsabi, hindi ko kaya. Hindi inakala na darating kami sa punto na ito. Napailing ako at napatawa. Ganito kasi yan, panimula ni Zero, siguro napansin niya din na wala talaga akong masabi tungkol sa sinabi ng dalawa. That thing is very private. Para lang iyon sa dalawang tao na nagmamahalan, and bawal iyon sa mga bata. Hindi na kami bata daddy, birthday pa namin ngayon, malungkot na ani Elliot. Na, bawal pa rin, Zero said and look at me. Dahil sa hiya ko ay iniba ko ang direksyon ng aking tingin. Di ba excited na kayo? Today is your special day. And daddy is here. I smiled, this is the first birthday of the triplets na nandito siya. I think you three need to took a bath, and wore the favorite clothes you want. Mamaya lang ay darating na ang lolo't lola nyo, and we can start the party. I said. They shouted yehey, at parang naiwala ko ang topic na pinag-uusapan nila kanina. They hugged and kissed us both, before leaving our room. Napahiga naman ako sa kama namin, dahil sa pagod na nararamdaman ko. Napahikab din ako, dahil maaga akong nagising kanina, naramdaman ko ang paglubog sa tabi ko. Zero hugged my side and kissed my ear. You tired? I nodded for my respond. You can sleep, gigisingan na lang kita mamaya para makapag-ayos ka. I still have meeting for today baby, Zero whispered and kissed my chin. Kahit na ayaw kong matulog, dahil may 3 pa akong anak na kailangan asikasuhin, ang mata ko naman ay hindi nakikisabay. I yawned and hugged my pillow and took a nap. 2 oras din ang natulog ko, at nagising dahil sa mga halik ni Zero sakin. Ginhising niya ako gamit ang kanyang mga halik, nagyakapan muna kami ng ilang minuto, bago niya ako pinakawalan para makapag-ayos. Nasaan ang 3? I asked him while picking my clothes to wear. Nandoon na sa mini-stage, ayaw magpaawat ng 3 kanina.
Hindi kinaya ng powers ni Myrna, may meeting kami kanina ni Erwan, kaya ayon, he said. Tumungo-tango ako bago nagsalita ulit. Kamusta na pala ang pinapatayo mong hotels, pang-iiba ko ng topic namin. He's busy because of that, hindi ko naman kailangan na pigilan siya, dahil iyon ang kanyang trabaho. Kahit na ganun, hindi naman siya nawalan ng oras para sa amin ng pamilya. Here in Manila branch is already done, wala ka pa dito na umpisahan na iyon, kaya malapit nang matapos, but some of your designs ay pinagawa ko. Those designs were masterpieces of yours. Kaunti na lang tapos na siya, kaya medyo busy rin kami ni Erwan, dahil ang ibang investors ay pinabilisan nila ang opening ng hotel, napatingin ako sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na pinangalan niya sa akin ang hotel niya. I thought he really hates me. That's great, but I have a question for you, nahihiyang tanong ko sa kanya. Gusto ko lang naman malaman kung bakit Jam ang pinangalan niya sa hotel, na pagmamay-ari niya, kung ayaw niya talaga sa akin, dahil sa mga pananggagawa niya noong bago kami nagkita. What is it? He said coolly. Ramdam ko agad ang pamumula ng aking pisngi, ewan ko bakit pumasok pa ito sa utak ko, tapos mahihiya rin pala akong itanong sa kanya. Pasimple kong kinurot ang aking sarili, at tinwid ang pagkakaupo. Wag na lang pala, bawi ko at tinuonan ng pansin ang pagpili ng damit. I heard Zero chuckled, pasimple akong napairap dahil doon. OMG Jam. Nagmumukha kang syunga. Oh baby, you so cute, you're still Jam that I owned years ago. Yung Jam na mahilig sa cookies way back college. He laughed in a sexy way, the time he's done saying those words. Bumalik ang memorya ko sa mga araw na iyon, way back in college days. We are so happy that time, kahit patago ang relasyon naming dalawa. Kahit na palagi akong napapagalitan, ayos lang sa akin, dahil nandyan si Zero para mag-comfort sa akin. Kumbaga siya ang pahingahan ko. Akala ko magiging masaya ako parati, but life is life. Kung masaya ka sa araw na to, asahan mo sa mga sumunod na araw ang lahat ng sayang iyon, ay mababawi ng lungkot. Kahit ganun I'm still thankful, because of that pain, na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Natutunan kong mahalin ang aking sarili, at natutunan ko na ang saya, ay kakambal ng lungkot. Na kapag nagmahal asahang masasaktan. Hindi lahat ng relasyon ay perpekto. College days was full of love and pain. I whispered. Hindi ko alam kung narinig iyon ni Zero o hindi, bigla lang iyon lumabas sa aking bibig. But that love and pain prove how we love each other. Ilang beses tayong nasaktan, nabigo ang isa't isa, but look at us right now. We made mistakes, because we are just humans Jam, pero kaya natin iyong mabago. Kaya hanggang nandito ako babaguhin ko lahat ng kasalanan ko sa'yo. Those words touch my heart again. Naramdaman ko ang paglakad niya sa gawi ko, at niyakap ako sa gilid. His jaw resting on my shoulder, and his two hands wrapped around. Baguhin natin iyon Jam, mahal na mahal kita. Lumingon sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Mahal din kita. Nilapit niya ang kanyang mukha, at dinampyan ng halik ang aking labi. I was about to respond on his kisses when he stopped. Ano na ang tanong mo kanina? Agad akong napairap at humiwalay sa kanya, akala ko tapos na. Kahiya pa rin. Never mind, mukhang alam ko na kung ano ang itatanong mo ha. I named that after you, cause I want you to know that I am successful. And that because of you. I pouted, then why are you treating me that way noong nagkita tayo? Tanong ko. Galit din ako sa iyo noon, dahil nga sa mga sinabi ni Donna sakin. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto na hagkan ka, noong una nating pagkikita. Naunahan lang talaga ako ng galit baby, sorry. Ngumiti ako at hinalikan ang tungki ng kanyang ilong, napatawad na kita Zero, basta huwag mo na ulit gagawin iyon. Ilang sorry ulit ang narinig ko sa kanya, bago niya ako pinakawalan, tumuloy na ako sa comfort room at naligo. Ilang minuto din ang inilagi ko doon, bago ako tuluyang lumabas, I do my skincare and change my clothes. While combing my hair I saw Zero, he is already done. Dito lang naman kami sa bahay,
Pero makaporma, kala mo naman kung saan pupunta. He is wearing blue polo and black jeans. Maayos din ang kanyang buhok. Ako naman ay nakakulay puting off-shoulder dress. Wala akong maisip na magandang isuot, kaya ito na lang. Naglakad si Zero sa gawi ko, at nagulat ako nang maramdaman ang metal sa aking leeg. Napatingin ako sa dibdib ko, at nakita ko ang isang heart na pendant. Kinuha ko at tiningnan ng mabuti, maliit lang ang heart, ngunit may naka-imprintang 0 doon. Para malaman ng lahat na akin ka, nagsitayuan ang balahibo ko sa kanyang bulong sa aking tainga. Napamura ako sa aking isip. Mayroon din ako para malaman din nila, na pagmamay-ari mo rin ako. Tumalon ako at agad na niyakap siya ng mahigpit. I love this man. Lumabas kami ng silid ni Zero. Malaki talaga ang ipinagbago ni Zero, sobrang sweet na niya, vocal na rin siya. He is vocal too back then, but now ibang-iba talaga siya, mas naging sweet. He is always melting my heart, his simple gesture parang matutunaw na talaga ako. Bumalik na naman ang dating ako, iyong gustong-gusto siya. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya, pero ngayon umaapaw na ang pagmamahal ko para sa kanya. Dumber itso kami sa mini stage, dahil nandoon na daw ang lahat, sabi ng isang kasambahay. Hawak kamay kami ni Zero na pumunta roon, ang akala ko ay kaunti lang ang tao at kami-kami lang. Pero laking gulat ko, nang nakitang may mga tao dito ngayon na nakapormal ang kasuotan, at ang iba pa ay nakataksido, halos kaedad lang ni Zero ang mga kalalakihan. Hindi sila pamilyar sa akin, lahat sila ay bago sa aking paningin. Bakit ang daming tao? Pasimple kong tanong sa kanya. He looked at me, mga kaibigan ko yan, don't worry, hindi sila masasama. Ayaw magpaawat, gusto talaga nilang pumunta dito. Ito kasing magaling kong kapatid ang ingay kanina, kaya nagsipuntahan dito. Tangulang ang nagawa ko. I trust him, na walang mangyayari sa amin. This is my son's birthday, at ayaw ko silang mapahamak. Tumuloy kami sa paglalakad ni Zero, hanggang sa makapunta kami sa harap ng mga kaibigan niya, na nandoon ang tatlo. Nakikipag-usap sila sa mga tycoon, na parabang matagal na silang magkakilala. Nang makita nila si Zero, ay agad silang naghiyawan, isa-isa silang pumunta sa aming banda, at ang iba ay pabirong hinampas pa ang dibdib ni Zero. Iba ka talaga, Buena Vista, akala ko sa kumpanya ka lang mabangis, pati rin pala sa pag-ibig. Ani ng isang lalaki. Naghiyawan ulit na parang nasa club lang sila, at hindi kids' birthday party ang pinuntahan nila. Pasimple kong kinalas ang kamay ko sa kamay niya, para mapuntahan ang tatlo, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Di ba sabi ko bawal kayo dito, hindi inuman ang pupuntahan nyo. Birthday ng mga anak ko ang pupuntahan nyo. Iritadong sabi ni Zero. Birthday nga Zero, nagdala kami ng gifts para sa triplets mo. Sharpshooter ka rin palang lalaki ka. Sabi pa ng isang lalaking bukas ang kanyang butones, hanggang sa ikatlo. Hindi ko alam kung paano ko sila ipapaliwanag, dahil lahat sila ay parang hulog ng langit sa kagwapuhan, nakakalaglag panty. Pero syempre isa lang ang nagmamay-ari ng marupok kong puso, si Zero lang. Your mouth Rehab, may bata. Suway sa kanya ni Zero. Oh my bad. Aniya at naginarte pang tinakpan ang kanyang bibig. Ngayon ko lang napagmasdan na kulay abo niyang mga mata. Guwapo. Ipakilala mo naman kami sa babaeng kinababaliwan mo. Palihim akong natawa sa turan ng lalaki, napailing na lang si Zero, at napakamot ng kanyang sentido dahil doon. Sa una akala ko ang suplado at cold ng aura ng mga kalalakihan nandito, iyon pala ay hindi naman, they are nice though. This is Jam, pakilala sakin ni Zero. Ito naman si Rehab, Stel, Seman, Fabio, Sidryle, Hayden, at Cole. Simpleng pakilala niya sa mga kaibigan niya, at tinuturo din bawat isa, habang binibigkas ang pangalan. Ngumiti ako sa kanila, at mahinhin na kumaway. Nakakahiya, with this Greek man. Parang gusto ko nang lumisan sa kahihiyan. Nakita ko naman ang pagkangisi ni Rehab, kaya mas lalo akong nahiya. Nakatingin sila sa akin na parabang hinihintay na may sasabihin ako. Binuka ko ang aking bibig, para makapagsalita. I was about to utter when Zero Mom joined us.
Boys, nandito pala kayo. Paano nyo nalaman? Tita said while holding Zero's shoulder. Yes tita, mabuti na lang talaga sinabihan kami ni Erwan, medyo may pakinabang na ang kanyang mouth. Ani ni Fabio na mukhang walang halong Pinoy, pero marunong magtagalog. Ogag ka, pinilit niyo kong sabihin, sabay kutos ni Erwan kay Fabio. Napadaing naman ang gwapong si Fabio, at minasahe ang kanyang batok. Sinuway ni Zero ang kapatid dahil sa pagmumura nito. Their mom just laughed at them, na parabang sanay na siya sa mga kalalakihang nandito. Close din ang mga kalalakihan kay tita, dahil nakuha pa nilang biruin si tita. Naku boys, wala kayong pinagbago. Natatawang ani ni tita. Tama na nga yan, ang mga anak ko naghihintay na, sabay hatik sa akin ni Zero paalis doon. Nagtungo kami ni Zero papunta sa mga anak namin, inayos ko ang buhok nila na nakaharang sa kanilang noo. I kissed their heads and hugged them, ganun din ang ginawa ni Zero, bago nagsalita si Mommy na simulan na ang party. Tumalon-talon at pumunta sa harap, kung saan naroon ang kanilang mga handa. Binuhat sila isa-isa ni Zero, at nilagay sa harapan ng magarbong cake. Take note, hindi lang isang cake ang narito, kundi 3 talaga. Zero mom push na kailangan 3 talaga ang kanilang cake. Triplets past birthdays they only have 1 cake, kahit gusto rin ni mommy ng 3, hindi ako pumapayag dahil hindi naman mauubos. Pero ngayon hindi ako makahindi sa ina ni Zero. This is their first time to attend triplets birthday, kaya siguro gusto nila ng magarbo. We started to pray first before anything else. Elliot led the prayer. I closed my eyes and starting to listen on his prayers. Dear Lord, thank you for this day for another year with us, me, Elian and Cronus. He paused. I also thank you for giving us a caring and loving mom. Maraming salamat din po, dahil nandito na ang daddy namin. This is the most amazing gift we received in our entire life living. Please bless us all, and give us long life, more birthdays, at sana hindi na kami magkakahiwalay pa. Amen. When the prayers done, we started to sing birthday song for the 3. I clapped my hands and looked at them, who is wearing their precious smile, while singing happy birthday. They getting older. Happy birthday, sigaw ng mga kaibigan ni Zero. Napailing ako at palihim na tumawa dahil sa kanila. Matapos ng kantahan ay kainan na, agad silang kumuha ng kani-kanilang plato, at nagsikuhan ng kanilang pagkain. Tinawag ko naman ang mga ibang kasambahay para kumain, kami-kami lang naman para dumami naman ang tao sa harap ng mini stage. May Shanghai, sigaw ni Semen. Ito Shanghai mo. Si Stel sabay lagay ng halos 10 lumpia sa plato ni Semen. Thanks, sabay halakhak niya. Napailing na lang ako sa mga kaibigan ni Zero. Parang nasa piyesta lang kung maghiyawan sila, mabuti naman at ang 3 ay hindi naman naiilang o naiirita sa kanila. Kinuha ko ang 3 at pinaupo sa upuan, para makakain na din sila, ako ang kumuha ng kanilang makakain. Pagkatapos kong makakuha ng kanilang pagkain, ay sabay silang kumain kasama namin sa table si Mommy. Si Zero ay nandoon sa mga kaibigan niya, they are busy talking while eating their foods. Hiha baka bukas aalis ako. Mommy Lourdes said. Saan ka pupunta Mommy? Tanong ko naman. I have important meeting for tomorrow, she said casually. I thought you don't have work. This is urgent meeting darling. Dito din naman ako uuwi, pagkatapos magtatagal ako dito for you, and also for my triplets. And besides, may usapan pa kami ni Zero tungkol sa kumpanya. I smiled and gave her a thumbs up, before eating my food. I enjoy my food while watching the 3 eating too. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga ang 3, binigay din ng mga kaibigan ni Zero ang mga regalo nila sa 3. Hindi sila nagsinungaling nang sinabi nila na nagdala sila ng regalo sa 3. Wow! Mommy look! Sabay pa napakita ni Elliot sa regalong natanggap mula sa kanila. Sunod-sunod na kaming nagbigay sa kanila ng kani-kanilang regalo. Sobrang tuwang-tuwa sila sa kanilang mga natanggap. Nagulat pa ako sa binigay ni Rehab, isa-isa silang iPod. Ganon ba siya kayaman? Hindi magkandaugaga ang 3,
at agad na binuksan ang iPod. Yaman Madril, sabi pa ni Hayden. Rehab just winked and chuckled. Napuno ulit ng kantiawan ang buong lugar. Napatayo naman ako ng mabuti, nang maramdaman ko ang yakap ni Zero sakin mula sa likod. I know his smell, that is why alam ko agad kung sino. Mommy, I want to swim. Si Elliot, me too. Me 3. You want to swim, Cronus? I asked him, siya kasi ang huling nagsalita. He nodded, yes mommy. Sasali naman po sila Aniya at tinuro ang gawin nila Erwan na naka-half naked, sa gawing iyon nanggaling sila kanina. Halos lumuwa ang mata ko sa mga kalalakihan, na naka-short na lang at wala ng pangtaas. What the? Talagang pinaghandaan nila. Naramdaman kong may humawak sa baywang ko, nakasimangot si Zero, kaya palihim akong tumawa. Go on, basta mag-ingat ha. Sabay silang naghubad ng kanilang damit, at ganun din ang kanilang pantalon. Napailing ako sa tatlo, na parang binatang may pinupurmahan lang. Pumunta sila sa pool, at kinuha naman sila ng mga kaibigan ni Zero at nagsiyahan. Baka naman matuno sila ha. I heard Zero from my back. Walang-wala sila sa katawan mo, bulong ko naman sa aking sarili. I heard him chuckle. Yes baby, dapat sa mata mo katawan ko lang ang maganda. He said and sucked my neck. Malaki na ang tatlo, baka naman gusto mo silang sundan. Pahabol pa niya at hinalik-halikan ang aking leeg.